Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa ating pong segment na ito ay tungkol po sa local initiative and referendum. Kung ano po yan, bibitinin po muna namin kayo. Meron lang po tayong pahabol na pagbate mula po kay Gags. Yes, maraming salamat SK. Alam niyo mga kabarangay, meron kami mga nagiging guest ng mga kapitan, mga hagawad, at yung mga nagiging guest namin, kagaya po ni makikita niyo sa screen si Kapitan Joji Jimenez ng Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. At pati na rin si Kapitan Sunny Santiago of Barangay General Malvar, Santiago City. Dito ho sila nagkakilala. Noon, actually, magkakilala na sila noon. Nirekomenda sa akin ni Kap Joji na i-guest natin si Kapitan Santiago, Sunny Santiago, sapagkat napakagaling. At nakilala rin naman nila si Kapitan Don Francisco, at yun nga, sila ay nag-video call sa akin kagabi at kinakamusta ang buong staff ng sa barangay tayo. Nagkakaroon na raw ng, nabubuo na raw ang network ng mga kapitan at mga hagawa dito sa barangay tayo. Happy naman po ako doon. Ngayon, meron silang suggestion at meron din kaming medyo masela na pag-uusapan po ngayong araw. Bago tayo pumunta sa local initiative and referendum, dahil sinabi nila na maganda naman para daw mapausad yung Magna Carta, dapat may representative tayo sa Kongreso o sa Senado. Why not daw na bakit sa barangay tayo ay hindi mag-party list? Okay? Aminin ko po sa inyo, maraming pong malapit sa amin. At saka sinasabi yon mag-party list. And syempre, pinag-iisipan natin, syempre, oportunidad yun eh. No? Pero alam niyo ba kung ano talaga ang party list representative? Unang-una, hindi ko alam kung papasayan sa COMELEC sapagkat sectoral representation yan ng marginalized sector. Ang marginalized sector, ibig sabihin, walang nagre-represent. Halimbawa, kunyari lang sa PWD o itong mga security guards o itong mga manggagawa. Meron po, kinukunyari ko lang, wala akong maisip na ibang example. Pero ang barangay, meron ho kayong sectoral representative. Hindi lang sectoral, barangay representatives sa inyong mga distrito, sa inyong mga city. So doon pa lang, malabo dapat na ang barangay ay hindi pwedeng maging party list. Second, alam niyo ho ba kung magkano aabutin para ikaw ay maging ma-register as a party list representative? Halimbawa, SBD sa barangay tayo, milyones po. Last I heard na kinikwento sa akin na hindi pinayagan ng COMELEC, I don't know kung 30 million, 20 million. I don't know kasi wala naman kami pinag-a-apply na ganyan. Pero ganun kalaking pera ang kinakailangan para mapaandar mo. Kasi national lang election yan. So I don't think, and I do not want dito sa barangay na maging politika. Although naririnig namin ngayon na maraming gagamit na word ng barangay. Kasi nga bidang-bida ang mga barangay ngayon. Word na barangay para sa kanilang mga party list initiative o intention to run. Ito na lang ang sabihin ko. Pagka halimbawa naging kandidato kami, hindi kami magiging epektibo na advocates ng aming mga pinaglalaban sapagkat kung ako naging kandidato, hihingin ko lahat ng boto nyo. At ang kapalit nyon, ako ng oo sa lahat ng issue. Wala nang tama o mali. So I would rather maintain that independence para sa ikabubuti at para mas maganda ang ating balitaktakan nang sa ganun tumataas ang antas ng ating usapan at edukasyon sa local government code. Yun lang po. Pero kung dumating opportunity, why not? Hindi ko naman sasabihin din na sumuporta tayo ng senador dahil out of their own volition, dapat sila na. Sa Magna Carta, pati mga congressman, dapat sila na. Akalain mo 19, 20 years na naandyan yan. It won't make a difference kung merong isa sa amin o na tayo ang magsusulong niyan. Tayo po magkakabarangay. Ang mag-iingay po niyan
hanggat hindi na ipapasayan. Ano ho masasabi nyo, Kap, tsaka Kags? Second demotion. Wala akong party eh. Nag-birthday ako, nagkasakit ako. So, ililist ko na lang po. At may singit ko rin po mga kabarangay. Binabati ko rin po pala ang ating isa sa mga pinakamagandang kagawad sa buong Pilipinas. Ang #1 barangay kagawad po ng barangay BF Homes. Walang iba po yan kundi si Barangay Kagawad Cheryl Ortonio Gonzales. Hi maimbita sis. nga. Hi, Kagawad Cheryl. Imbitay ka namin. Si Kags Butch may babatiin din. Ay, yes. Ito kaibigan natin to na mahilig mag-comment sa atin tsaka magpadala ng mga advice. Si Kapitan Ethan Caravana ng Barangay Bagong Taga po, Santa Rosa, Laguna. Pang-astig yung barangay ninyo Barangay Bagong Taga po ng Santa Rosa, Laguna. Kap Ethan Caravana, hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, maraming salamat po. At hello din po sa lahat po ng mga binati po ni Kags Butch at ni Kags Marie. Ngayon nga po mga kabarangay, gaya nga po ng nabanggit natin kanina, pag-uusapan po natin kung ano po ang local initiative and referendum. Babasahin ko lamang po kung ano po ito. Ang local initiative po as defined by Section 120 po, local initiative is the legal process whereby the registered voters of a local government unit may directly propose, enact, or amend any ordinance. It is the legal process whereby the registered voters of the LGU may directly propose, enact, or amend any ordinance. It is done for two purposes po mga kabarangay. Unang-una po, to adopt or enact an ordinance proposed by the initiating petitioner or to repeal or amend an existing ordinance. Ayan, maraming salamat. Just to get the ball rolling. Ang tanong dyan hindi ako hagawad, registered voter ako ng barangay ko, pwede ba ako mag-initiate ng sarili kong ordinansa? Kasi ang kapitan as presiding officer, pwede siya maghain ng sarili niyang ordinansa. Of course, ang mga hagawad dyan ang trabaho, ordinansa, resolution. Pero as an ordinary registered voter ng isang barangay, pwede niyo hubang kayo ang mag-initiate ng pagpasa ng isang ordinansa ayon sa local government code on local initiative and referendum? Yes, kahit ordinaryong mamamayang ka lang, basta ikaw ay registered voter, pwede. Ngayon may dalawang klase po yan. Kita nyo na, napaka-technical, nabubulo na ako. Sabi ko sa iyo, pag able to read the right. Dalawang klase po yan. Ang direct and indirect na pag-file. Ang direct, mismong kayo ang gagawaan ng batas at maaari ninyong ihain sa paborito ninyong kagawad at yung paborito ninyong kagawad, kung sino man ang chairman ng nasasakupan ng ordinansa na yon, ay ihahain niya sa council at siya ang mag-i-sponsor. Pero ordinansa niyo po yun. Ginamit niyo po ang kagawad ninyo. Ang indirect naman po, kung hindi pinapansin or meron kayong gustong ipamend, halimbawa merong batas na kinakailangan, ordinansa na kinakailangan, may sticker, ang bawat papasok sa subdivision ito, ang 5,000 pesos, sobra naman. Gusto nyong i-amend, pwede kayong magpasa through a percentage, marami kayo na registered voter, at sasabihin yung 2,000 na lang or 500 na lang yung sticker, ganyan. Ibibigay nyo ulit sa paborito nyong kagawad para i-sponsor o kaya kay kapitan para i-sponsor niya. At yun po pag-uusapan ang inyong inisyatibo na magkaroon ng ganong klaseng ordinansa o referendum. Ordinansa na inyong gagawa ng referendum. Yes, tama po, Kags Butch. Pero wag niyong kailangan nandun yung salitang sponsorship, yung sponsor. Kasi kailangan dumaan po doon sa proseso ng barangay, ng council, city government, syudad o kaya municipal government, yung mga sangguniang panlunsod o sangguniang pang-munisipyo, konsehal nila, sa madaling salita. So, kailangan po dumaan doon para mahadala po. Hindi pa pwede yung nag-isip po kasi. Tapos biglang, yun na, may batas tayo kasi more than ganito. Meron ng, halimbawa, sa 100 tao, meron kaming 70 na
tao na pumirma, ito yung gusto namin, yung sticker, baba natin ng 500. So, dapat yun, 500 na lang. Hindi po basta-basta ganun. Kailangan ho dinig at i-sponsor ng insider kapitan, gaya ng sinabi ni Kags Butch, or ng paborito niyong kagawad. At dagdag na rin po natin mga kabarangay, according to Section 122, yung procedure po ito ng ating procedure in local initiative. Dapat po not less than 1,000 registered voters in case sa mga provinces and cities. And then 100 naman po para naman po sa mga municipalities, and at least 50 in case of barangays that may file a petition with the sanggunian concerned proposing the adoption, enactment, repeal, or amendment of the said ordinance na ifa-file po ng ating constituents. Maraming salamat. Ibig sabihin, pwede kang mag-file ng local ordinance sa city, pwede kang maghain ng local barangay ordinance sa barangay, pati na rin provincial. Ang tanong lang naman dyan lagi papansinin ba yan ng mga nakaupo? Kasi unang-una sa batas, kinakailangan yung inihahain mong ordinansa ay within the exercise of powers, doon lang sa limitation nila. So halimbawa, gusto mong barangay, gusto mong ipa-concrete cement yung barangay road, yun pwede ho, sakop po ng barangay yun. Pero kung national road, ang inihain mong ordinansa, budget ordinance, para mag-pondo doon, hindi ho sakop yun. Pwede ho kayong i-itsapera ng inyong paboritong kagawad o ng council o ng inyong kapitan. Kasi hindi ho sakop yan. Kinakailangan sakop. Second, nasa discretion po ng council, sino man, provincial, city, local, at pati na rin barangay, kung papansinin ng inyong ordinansa. Good kung binasa nila at naiintindihan nila at ipaglalaban nila at nakita nila na okay, pwede yan sa barangay. Pero kung halimbawa sinasabi ko nga, ang problema minsan ng mga Pilipino, baka kasi pumogi si kagawad na gano'n o si kapitan na gano'n, nag-aagawan sila ng kanilang papel sa kanilang barangay o city, hindi tuloy natutuloy yung mga ganyang mga inisyatibo. Pero that's beyond our problem. Hindi na natin problema yan. Ang importante lang po, tatandaan ninyo, pag kayo ay magpo-propose ng ordinansa sa inyong paboritong kagawad o kapitan, within the scope ng jurisdiction ng barangay, at kung sinabi ng barangay na ayaw namin yan, discretion po nila yun. Yun lang po yun. Siguro po, Kags Butch, dagdag na katanungan ko lang po dito. Meron na po ba kayong mga halimbawa na narinig before na meron pong nag-propose na ordinary citizen or resident po ng kanilang barangay or ng kanilang city na talaga pong napansin po ang mga suggestions nila at proposals po nila? Kasi politics aside po, Kags Butch, this is a good thing na meron pong tsansa o oportunidad ang atin pong mga mamamayan para mag-propose ng kung ano po yung sa tingin nila ang pangangailangan ng kanilang lugar. Meron naman, SK May, maganda yung tanong mo. Kagaya noon, may lumapit sa akin na gumawa ako ng ordinansa na yung mga driving schools, hindi dapat nagpapadaan sa main road tuwing rush hour. Ang rush hour sa amin between 7 hanggang 8:39. So, gumawa ka ng ordinansa na between 7 to 9, wala mo na magtuturo sa main roads ng aming avenue sa aming barangay. Ang problema, hindi man lang nasilip ng mga kasamahan. Pero okay lang yun. Yun ang example na meron isang tao na lumapit sa akin at nakita ko na maganda to at inihain natin. Discretion na lang at wala na akong nagawa kung papansinin yun o hindi ng council. Kaya napakaganda niyan kasi lahat kayo, participatory government yan Lahat kayo, mga taga-barangay, meron kayong power na mag-hain ng ordinansa. At least once a year lang, Yun lang. Attend yung mga constituents nyo, o yung, lahat ng nanonood dito, nakaupo o hindi, attend po ng barangay assembly.
Yes, napaka-importante nun. Yun yung isa sa mga avenues na pwedeng gamitin ng mga may gusto kayong i-propose doon sa barangay assembly. Kasi binibigyan ng pagkakataon ng mga constituents to explain, to air, at to let the barangay council malaman yung mga problema doon, lalo na doon sa mga lugar niyo. Yes, at hindi lang sa barangay, CAP and CAGS, SK, pati yung mga SK natin. Kasi meron silang katipunan ng Kabataan Assembly naman, na kung saan dito pwede na tayong mag-initiate at marinig yung kung meron tayong mga ganitong klaseng ordinansa na gusto ipasa. Although sa SK po, they're not allowed to submit or pass an ordinance, instead a resolution. Yes. Meron akong nakalimutan, baka naman nakalain ng mga ating mga, yung maghahain ng ordinansa na yon na registered voter, diba 50 kayo to your initiative, baka naman makilaho kayo sa debate sa council. Hindi pwede. Halimbawa, pagka ang nag-sponsor si Kagawad Marie, siya nilapitan ninyo, at kami nag-i-interpolate o nagdi-debate, hindi kayo ang sasagot. Ang sasagot niyan, yung inyong kagawad. Yes, but they are allowed to be part of the gallery. Yeah, pwede kayong manood kasi inihain niyo yan. Pwede kayong manood. Ngayon, pagkatapos ng council session at nagalit kayo sa akin, at yun, mulahin niyo ako after ng session. Hindi, joke lang. Ayan po, maraming salamat po. May idadagdag pa po ba kayo, Kap at Kags? Okay na ako. Ano yan? Maganda yan. Ano sinabi mo, Kags Marie? Participatory governance? Yes. Si Kags Butch pala. Ayun, tama yun. Dapat talaga may participation ng mga tao sa community building. Yan po, maraming salamat po. At sana mga kabarangay, may natutunan na naman po kayong bago mula po sa ating programa. Pero wait, there's more dahil po sa ating po next segment, of course, ang ating favorite topic nitong mga nakaraang buwan, mga kabarangay, ang BSKE updates. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay